Maliban kay Ivan Padilla, isa pang leader ng isang notorious robbery gang ang napatay sa isa umanong shootout. Si Jenice Bravo Pagtakhan, leader ng kilabot na Snake Gang. Jenice Bravo Pagtakhan o mas kilala sa Snake ay nagkasama si Ryan Francisco. At meron silang operasyon na kinakailangan nila ng mga high-end na sasakyan na kung saan nakakakuha sila nito kay Ivan Padilla. Base sa dokumentong hawak ng Pasay Police, may 7 warrant of arrest si Jenice Bravo, kabilang na mga kasong murder, robbery with homicide at carnapping. Matapos bumuo ang pulisya ng grupong tutugi sa leader ng Snake Gang na si Jenice Bravo Pagtakhan, kagad silang tumungo sa Facundo kung saan nakatira si Jenice Bravo. Matapos ang ilang minutong habulan, nakipagpalitan umano ng putok si Jenice kung saan isang miyembro ng operatiba ang natamaan. Na-corner siya sa isang kwarto at doon na umano napuruhan. Pero ginit ng kanyang pamilya na sumusuko na umano si Jenice ng mga panahong iyon. Tumawag siya sa asawa niya. Siguro, alam niyang sukol na siya. Tumawag kayo ng media, susuko na ako. At ang mga taong doon sa tres, ang nagsabing nakita na nakaano na ang kamay. Bakit ho si Jenice Pagtakhan namatay ho? Dahil ginusto po niya yun. Nakipagpalitan ho siya ng putok sa mga pulis natin at wala ho kami magagawa kundi pumutok din ho ng pabalik. Masama rin ang loob ng pamilya ni Jenice Pagtakhan dahil sa overkill daw ang nangyari kay Jenice. Siguro 6 sa parte ng mga tama na anak ko, patay na yan eh. Yung umabot pa ng 12 bala na sa loob ng katawan ng anak ko. Wala pong overkill na nangyari sa nasabing operasyon. Sa katunayan nga ho, sabi ko nga, yung pulis ho namin ay may tama po. At naitakbo natin agad ang mga naging biktima ng tama ng baril sa hospital. Wala ho tayong nilabag na batas sa operasyon na ito. Hindi na bago ang mga kaso ng sinasabing shootout sa pagitan ng pulis at mga itinuturong masasamang elemento. Gayunman, nagkakaroon ng bahid ng pagdududa kung shootout o rob-out ang mga ito dahil na rin sa mga ebidensyang nakakalap ng mga otoridad. Isa dyan ang Ortigas shootout noong November 7, 2005 kung saan 3 miyembro ng Valle Verde Carnapping Gang ang napatay sa engkwentro. Sa isang video, nakitang pinaputukan pa ng ilang miyembro ng PNP Traffic Management Group Task Force Limbas ang 3 miyembro umano ng carnapping group habang wala ng buhay ang mga ito. Lumabas sa investigasyon ng CHR na nilabag nga ng PNP TMG ang rules of engagement sa kanilang operasyon. Agosto naman ng nakaraang taon, nang tuluyang sinampa ng kasong homicide ng ombudsman ang 5 miyembro ng PNP TMG. Sa kasalukuyan, tinanggal na sa kanilang mga pesto ang mga sangkot sa engkwentro. December 5, 2008, nang maganap naman ang Parañaque shootout kung saan 15 napatay sa engkwentro sa pagitan ng PNP Special Action Force at miyembro umano ng robbery group na Waray-Waray Ozamis Gang. Kabilang sa napatay, 3 sibilyan na kinabibilangan ng isang 7 taong gulang na bata. Enero ngayong taon, nang maglabas ng resolusyon ang CHR na nagre-rekomendang sampahan ng kaso ang 25 miyembro ng operatiba dahil sa tahasang paglabag sa karapatang pantao ng ilang sibilyan. Marso naman ang tuluyan silang sinampahan ng kasong double murder ng Department of Justice. Sa ngayon ay tinanggal na sa kanilang mga pesto ang miyembro ng kapulisang sangkot sa nasabing shootout. Pebrero 2009 naman na maganap ang isa umanong shootout sa pagitan ng Quezon City Police District Anti-Carnapping Unit at 3 karnapper umano sa panulukan ng EDSA Nia Road sa Quezon City. Kinwestiyon ng CHR kung shootout o kung rob-out nga ang naganap. Patuloy pa rin itong iniimbestigahan ng CHR pero pinatawan ng preventive suspension ng NAPOLCOM ang 29 na pulis na sangkot sa insidente. Pag armed encounter, everybody is afraid to die. Kailangan mabilis ang pagdesisyon,
dapat alam ng bawat isa kung anong gagawin so that hindi po tayo makasakit. Remember, ang firearm ng isang pulis is for two things only: in defense of an innocent and self-defense. Ayon naman sa CHR, kailangan gumawa ng hakbang ang PNP upang masanay ang kanilang miyembro ng tamang pagresponde sa mga gantong kaso. Kung merong palaging shootout na medyo may questionable kung paano nangyari ang nagkabarilan, parang doon lang tayo sa law enforcement and then cemetery na tayo. Di ba? Wala na tayo sa due process. Ang nakakalungkot, I think, nagiging insensitive na tayo. Callous na tayo dito sa mga kasong to. It's happening almost every day. And kaya lang ito lumalabas sa news kasi mukhang may ebidensya na, teka muna, hindi yata consistent ito dun sa claims ng authorities. So may question. Tungkulin ng mga otoridad na mahuli ang sino mang lumalabag sa batas. Pero sa pagtugi sa kanila, kailangang walang malabag na karapatang pantao. Dahil gaano man kabigat ang sala ni Numan, mahalaga mabigyan sila ng pagkakataong harapin ang kasong isinampa sa kanila. Ako si Jigo Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. It did not achieve the purpose. At yun was only used for the landowners to keep the land.